Nagbigay ng paglilinaw si Alvin Aragon matapos mabanggit ang ilang mister na mga miyembro ng Sex Bomb Girls kaugnay ng kontrobersya sa reunion concert ng grupo. Isa sa kanyang direktang nabanggit si Alex Castro, mister ng Sex Bomb member na si Sunshine Garcia. Sa isang pahayag sa social media, pinanindigan ni Alvin Aragon ang kanyang naunang komento kung saan ipiniliwanag niyang hindi niya pinayagan ang kanyang asawa na si Icy Tarzona na makasama sa reunion concert ng Sex Bomb Girls. Ayon kay Aragon, ang naturang desisyon ay nakabatay sa kanyang relihiyosong paniniwala bilang Kristiyano. Anya, hindi siya sang-ayon sa mga kasuotan at sayaw na anya'y maaaring magdulot ng pagnanasa mula sa mga lalaking manonood. Samantala, sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong March 10, sinabi ni Vice Governor Alex Castro at ni Joshua Zamora, mister ng Sex Bomb member na si Jopay Pagya, na nirerespeto nila ang paniniwala ni Aragon, ngunit hindi sila sang-ayon sa kanyang pananaw. Ayon kay Castro, ang problema umano ay hindi sa kasuotan o sayaw ng mga performer kundi sa pananaw ng mga taong tumitingin. Dagdag pa niya, normal lamang ang ganoong costume sa isang concert performance at nagiging mali lamang ito kung hindi naaayon sa lugar, gaya halimbawa ng simbahan. Bilang tugon, sinabi ni Aragon na hindi siya ang unang nagbanggit sa pangalan ni Castro at Zamora. Anya, ang mga netizen umano ang nagkumpara sa kanila kaya siya napilitang magpaliwanag. Dagdag pa niya, bilang mga public figure dapat ay handa ang mga ito sa pagtanggap ng kritisismo mula sa publiko. Kabuang statement ni Alvin Aragon sa kanyang social media, "Hindi ako ang nag-compare ha, ang netizen ang nag-compare. Magbasa kasi kayo ng comments. Nag-defend lang ako kaya binanggit ko kayo. Lumalabas kayo ang matino kasi because you've supported your wives wearing sexy clothes while dancing, tapos ako masama. And don't be angry if I mention all of you because all of you are public figure. You are subject to criticism. All of you has the power to influence. So how do you influence Filipino people? Supporting your wives wearing sexy costumes? All of you sex bomb girls and dancers wearing costumes na revealing na? Saan ba napupunta ang mga lalaking mapera? Diba sa clubs dyan sa Quezon Ave? At sa maraming clubs pa dito sa buong Pilipinas. Para ano? Kumain lang at uminom? Diba para makakita ng cleavage at mga babaeng nakabralang at underwear? At hoping pa na more pa doon ang mangyayari. That's why many wives are betrayed by their husbands who should have been faithful to them. O writer ng Fast Talk, ikaw ang pasimuno nito pambihira ka. God is good, that's why He hates bad. Matapos nito, sinagot din ni Alvin Aragon ang komento ng isang netizen na kung saan sinabihan siyang mayabang. Ayon sa komento ng netizen, ang totoong makadiyos, Alvin, alam mo, yung mabuting tao. Sa nakikita ko sa'yo, hindi ka mabuting tao, mayabang ka. Masyado kang mayabang na para bang ikaw ang pinakabanal sa sanlibutan. Palibhasa, lahat ng pinagsasabi mong masama nagawa mo na. Yun. Sagot ni Alvin, diba inadmit ko? Ikaw kailan mo aaminin at i-admit sa Lord at ihingi ng tawad ang mga kasalanan mo? Narito pa ang ilang komento mula sa pahayag ni Alvin Aragon sa kanyang social media. Dancing is an art and form of expression, not the same as selling one's body. A wife who dances may simply be expressing joy, confidence, or a passion that makes her feel alive. And as a Christian, it's also important to remember that love in marriage is not about reducing your partner to judgment or shame. It's about understanding her heart and respecting who she is. Sometimes what a wife longs for is not control, but to be seen, supported, and loved for the things that bring her life meaning.
The gospel is meant to reach out, not to judge someone. Our goal is to tell them how God loved us so much. Because love covers the multitudes of sins. Hindi natin kailangan magtunog mas tama sa kanila at ipamukhang mali sila. We all fall short of the glory of God. And remember, even the very elect can be deceived. Then why are you trying to argue who is the right and wrong? We are all sinners. Paano sila lalapit sa Diyos na pinagsisigawan natin kung hinuhusgahan na kaagad? Hindi natin kailangan manalo sa debate, kailangan maipanalo natin sila kay Kristo. Hindi rin tama na isisi sa mga artista o dancers ang problema ng pagtataksil ng mag-asawa. Ang pagtataksil ay personal desisyon ng isang tao, hindi dahil sa damit o sayaw ng ibang babae. Kung ganon ang logic, parang sinasabi na walang sariling kontrol o disiplina ang mga lalaki, na kapag may nakita lang silang sexy, agad na silang magtataksil. Hindi patas iyon sa mga lalaking marunong rumespeto sa kanilang asawa. Tungkol naman sa mga sex bomb dancers o ibang performers, trabaho nila ang mag-entertain. Matagal ng bahagi ng showbiz at entertainment industry ang pagsasayaw at pagsusuot ng costumes. Di ibig sabihin nito na sila na ang dahilan ng kasalanan ng ibang tao. Isa pa, kung pag-uusapan ng impluwensya sa lipunan, hindi lang isang grupo ang may impluwensya. Lahat tayo, artista man, pare, influencer o ordinaryong tao ay may responsibilidad sa sarili nating asal. Sa huli, ang tunay na problema ay hindi ang sayaw, hindi ang costume at hindi ang performers. Ang tunay na tanong ay marunong ba tayong magpigil at rumespeto sa ating relasyon? Dahil kahit alisin mo pa ang club, sayaw o sexy na damit, kung ang isang tao ay gustong magtaksil, gagawa at gagawa pa rin siya ng paraan. Totoo bang followers ka ni Jesus? I admire you, bro, for standing firm in your faith. Tama naman sinasabi mo according to God and His written word. Di lang talaga matanggap ng mga tao kasi natatamaan sila. Siguro medyo off lang yung pag-name drop mo sa iba, pero it is what it is eh. Siguro wag ka nalang mag-name drop, but keep on preaching the word of God. The family's believers support you and praying for you.